aktivista, hindi terorista ang mga revolusyonaryong pwersa na naghahanap ng paglaya laban sa imperialismo. Kung gayon, sentral na tungkulin ang ating panahon. Walang bukas, walang susunod na araw. Sentral ng tungkulin ng ating panahon ngayon ang masikhay, tuloy-tuloy na pag-oorganisa, pag-educate at pagpapakilos sa mamamayang Pilipino para sa paglutas para sa kagyat na pagtatagumpay ng pambansa, demokratikong revolusyon ng mamamayang Pilipino na may sosyalista perspektiva. Huli man gagawa! May 1, 2024 mga kabungan. Nandito naman po ang ating mga masasipag magigiting ng mga kapulisan para mag-assist nga rin po dito para sa kapayapaan. Gusto ko lang may pasalamatan ng ating NCRP Original Director, Police Major Jose Melencio Narcate. Saludo sa inyo, sir, at maraming salamat sa panonood ng Buti Lang Diary. Sa mga video natin, i-upload natin ang bukas sa YouTube. Matangala na ito.
intensyon sa China para patindihin ang panghihimasok ng US. Subalit naniniwala tayo na ang layunin ng US ay kaguluhan, tulad ng ginagawa niya sa Ukraine, genocide sa Palestine. Huwag nating kalimutan ang record ng US sa ating bansa, pananakop sa iba't ibang bansa, pangbobomba sa Indochina, at ang patuloy na pag-uubat ng tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya mga kababayan, nandito tayo sa harap ng embahada ng US para sabihin na dapat lumayas ang mga Amerikanong sundalo at itigil ang instalasyon ng mga base at ang panghihimasok ng kanilang militar. Mga kababayan, ngayong araw, narinig natin sa balita, inatake ng pulis sa Amerika ang mga mapayapang nagpoprotesta sa Columbia University sa New York. Sa New York at sa Maynila, parehong berdugo ang mga pulis. Yan ba ang ating aasahan? Ang pulis ng Amerika, ang pulis ng Pilipinas para sa kapayapaan. Kaya mga kababayan, tayo po ay patuloy na kumilos, magsalita, at mula dito sa Maynila hanggang sa Kalungsuran, palakasin natin ang ating pakikibaka para palayasin ang mga dayuhang mananakop kasama ang kanilang mga tuta dito sa ating bansa. Kaya para sa pamahalaan ni Bongbong Marcos Jr., ang ating pagkilos sa araw na ito ay pudyag ng ating patuloy na pakikibaka para sa tunay na kalayaan at tunay na pagbabago sa ating bayan. Mabuhay ang uring manggagawa! Imperialismo! Mga kasama, mga kababayan, alam ko po, marami sa atin ngayon ay sugatan. Marami sa atin ngayon ay pinukpok ng shield ng kapulisan. Marami sa atin ngayon ang tumapa dahil sa marahas na panunulak at dispersal ng Philippine National Police. Bakit po kaya tayong mga Pilipino ay hirap na tumapak sa US Embassy, pero napakadali para sa tropang Amerikano na tumapak sa teritoryo at katubigan ng ating bansa? Dapat bang mangyari yun, mga kababayan? Pahihintulutan ba natin ang imperialistang Estados Unidos? Hindi natin sila papayagan, mga kasama, mga kababayan. Marahil tinatanong ng marami sa mga kapulisan at marami pa sa ating mga kababayan kung bakit sa kabila ng pananakit, kung bakit sa kabila ng karahasan na ginagawa nila sa ating mga aktivista, sa ating mga revolusyonaryo, ay patuloy tayo na nakikibaka. Dahil para kanino ang ginagawa natin? Para ito sa mga manggagawa na araw-araw ay nagpapagal sa napakainit at napakadelikado na lugar paggawa. Para sa mga manggagawang kontraktual na ilang dekada nang nagtatrabaho ay nananatili pa rin hindi regular. Para ito sa mga kababayan nating maliliit na tsuper at operator na kahapon ay balak ng alisan ng kabuhayan at buhay mismo. Para po ito sa mga kababayan nating magsasaka at katutubo mula Cordillera hanggang gitnang Luzon, hanggang sa Mindanao. Dahil ang mga kababayan nating magsasaka at manggagawa, higit lalo ang mga kababaihan ay nakakaranas ng patong-patong na pagsasamantala at pangapi. Napakarami pong mga kababaihang Pilipino ang biniktima ng mga tropang Amerikano mula pa ng unang taon na tumapak sila sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya kung tatanungin po tayo